Magandang hapon, UP Los Baños. Ako po si RJ. It's a Friday holiday. Ninoy Aquino Day po. Tambay na ulit sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kulay na usapan, magkabuluhang kasaysayan, papanahong balita, kasabay ng mababagong teknolohiya. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Kakaaliw na usapan, kwento at tagumpay, usapang pang-teknolohiya, mga pagbabago, pananaw sa buhay. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Huwakin ang kaisipan sa mga bagong kalaman, upang maging masaya at makabuluhan. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Isa nga pong magandang hapon, UP Los Baños. Balik GCQ po tayo, General Community Quarantine dito sa atin pong lalawigan at sa Metro Manila, pero mas mahigpit or stricter daw po yung mga guidelines ngayon pong GCQ. Kamusta na po kayo, mga classmate, mga kabatchmate, mga ka-lockdown? At ito nga po ang inyong programang naghahatid ng mga balita tungkol po sa ating pamantasan ng Galing UPLB. Ano mo mga pag-uusapan natin ngayon? Well, usapang gender and development tayo mamaya at meron tayong kikilalaning alumnus ng UP Los Baños na namumuno ngayon sa isang opisina sa UP Diliman. And of course, gusto natin i-congratulate ang mga graduates, no? Nitong nakaraang Sabado, yung ating first virtual graduation ng UPLB. Siguro mas pag-usapan natin yan pag narinig natin ang mga kaganapan sa ating pamantasan na hatid naman po ng ating mga kasamahan mula sa UPLB Office of Public Relations o OPR. Ito na nga po at aarangkada na ang UPLB Balita. Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. UPLB Class of 2020 nagtapos na. Mga bagong opisyales kilalanin. Agrikultura, susi sa pagbangon ng ekonomiya ayon sa mga eksperto. Ganap nang nagsipagtapos ang 1,630 mag-aaral sa kauna-unahang virtual graduation ng UPLB noong August 15. Sila ay ginawaran ng sertipiko, bachelor, masterado at doktorado. Taglay ng virtual graduation ang mga nakagawiang bahagi ng tradisyonal na commencement exercises. Iniharap ni Chancellor Fernando Sanchez Jr. ang mga mag-aaral kay Pangulong Danilo Concepcion. Agad na inihayag ni Concepcion ang kanilang pagtatapos. Habang nasa kanilang mga tahanan, dagling inilipat ng mga nagsipagtapos ang kanilang suot na sablay mula kanan patungong kaliwang balikat. Ito ang simbolo ng kanilang ganap na pagtatapos sa pamantasan. Hinimok ng panauhing pandangal na si UP Regent Francis Laurel at ng class valedictorian na si Chantel Ann Nicole Chavez ang mga nagsipagtapos na magpasimula ng pagbabago sa lipunan, lalo't higit ngayong humaharap sa krisis ang bansa. Matapos ang unang bahagi ng pagtatanghal sa YouTube, isa-isang tinawag ng mga dekano ang mga nagsipagtapos sa kanya-kanyang seremonya ng mga kolehiyo sa Facebook. 7 bagong ehekutibo ang nakaupo sa iba't ibang tanggapang pang-mag-aaral at pang-administratibo sa pamantasan. Si Rocky Marcelino ang Assistant Vice Chancellor for Student Affairs, Director ng Office of Student Activities at OIC ng Office of Counseling and Guidance. Kasama niya sa OVCSA sina Jickerson Lado bilang Director ng Office of Scholarships and Grants, Dr. Ronilo Jose Flores bilang Direktor ng Office of Student Housing, John Emmanuel Encinas bilang pinuno ng Research, Communication and IT,
at Rosel Collado bilang pinuno ng International Student Relations. Pawang mga propesor sa kolehiyo ng Agham at Sining ang 5 at ilang taon nang aktibo sa mga gawaing pang mag-aaral. Samantala, ang mga bagong hepe ng Office of the Vice Chancellor for Administration ay sina Marie Claire Raimundo bilang Chief Accountant ng Accounting Office at Lisa Custodio bilang hepe ng Records Management Office. Matagal nang naglilingkod sa pamantasan ang dalawa at unti-unting umakyat sa matataas na posisyon sa nakalipas na mga taon. Malaki ang maitutulong ng agrikultura sa umihinang ekonomiya ng bansa. Ito ay ayon sa mga ekonomistang nakilahok sa webinar ng SEM o College of Economics and Management noong August 14. Ayon sa propesor ng Ateneo de Manila na si Dr. Shalito Habito, nananatiling matatag ang agrikultura sa kabila ng pagbaba ng GDP at pagdami ng mga nawawala ng hanap buhay dulot ng pandemyang COVID-19. Aniya, bukod sa pagbibigay ng trabaho sa 20% ng mga manggagawang Pilipino, malawak din ang kaugnayan ng pagsasaka sa iba't ibang industriya gaya ng food manufacturing at food service. Dagdag ni Socio-Economic Planning Undersecretary Rosemary Edilion, malaki ang papel na gagampanan ng agrikultura sa food security at gawaing pang-ekonomiya sa ilalim ng new normal. Sang-ayon din dito sina Dr. Bruce Tolentino ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Agriculture Secretary William Dar. Ang webinar ay idinao sa Zoom kaalinsabay sa anibersaryo ng SEM. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Para sa karagdagang balita, pumunta lamang sa uplb.edu.ph/main upang mabasa ang online version ng Horizon Magazine. Maraming salamat, Jessa, at sa mga kasamahan natin sa Office of Public Relations. Narinig po natin ang UPLB Balita. Una na dyan, sabi ko nga congratulations sa ating mga graduates, ang UPLB Class of 2020 no, sa ginanap na 48 UPLB commencement exercises na kahit pandemic ay tuloy ang ating graduation last Saturday. No? 1,630 ang nagtapos ng iba't ibang degree. May bachelor's, may master's, meron ding doctorate at certificate na mga nagtapos nitong nakaraang Sabado. So congratulations, padayon mga scholar ng bayan. At sa ating pong pagpatuloy, yung sa UPLB Balita ay may mga bago tayong officials, no? Ilan dito ay naging guest natin actually. Si Sir Rocky, ayan, tama ba ako? Sir Rocky, Marcelino, and we also have O'Neil Flores. Siguro next time ay imbitahan naman natin si Sir G. Carson mula sa Office of Scholarships and Grants. And sino pa ba? Si John Emmanuel Encinas na tagapanguna naman po ng Research, Communication and Information Technology, at si Ma'am Rosel Collado na head naman po ng International Student Relations. Ito yung sa Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Of course, may mga bago rin tayo mga admin heads mula po sa Records Management Office, si Ma'am Lisa Custodio at si Ma'am Mary Claire Raimundo na Chief Accountant ng ating accounting office. Ayan, napakarami po natin mga bagong mukha sa campus, no? Kaya lang hindi natin sila makikita dahil nga tayo po ay nagpe-prepare din po sa ating pong remote learning. Kamusta po kaya ang ating mga faculty na busy sa kanilang mga course pack na course pack? At sa ating mga reps, kamusta po ang pag-a-apply sa inyo pong promotion? Umabot ba ang inyong mga points para sa promotion? And of course, hindi pa tapos hindi pa search is over. Hindi pa the search is over sa bagong chancellor kasi malalaman pa natin yan by September. So meron po tayong 3 nominees sa pagka-chancellor ng ating pamantasan. And before we go on sa isa pa nating segment at mag-pause for a short break, ay ina-announce lang po ng ating mga kasamahan sa Office of Public Relations na ang Horizon, UPLB Horizon, naalala niyo po ba yung ating newspaper na nababasa natin sa atin pong pamantasan? They are now online. Horizon Magazine goes online, ang official magazine po ng ating university. If you want to check kung nasan po yung mga impormasyon tungkol sa ating campus, ating mga binabanggit na ating mga kasamahan sa OPR,
You can check the details sa kanilang magazine, ang Horizon Magazine sa horizon.uplb.edu.ph. Again, horizon.uplb.edu.ph. Bago tayo mag-pause for a commercial break at pumasok sa ating usapang UPLB, ay binabati natin yung mga nakatutok sa atin like si Ma'am Mary Ann Ernst at Maria Lailani Barion na bumabati sa ating mga guests mamaya. Kasama na rin dyan si Christine Araguas at Joyce Reyes na nakatutok sa ating programa ngayon. Sa ating pong pagbabalik ay pag-usapan natin ang tungkol sa gender and development dito sa UP Los Baños. Magbabalik pa ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB. Magandang araw po ulit. Ako nga pala si Patrick G. Pabulayan from College of Human Kinetics. Magsa-second year na sa susunod na semester. Radio DZLB is calling for public service announcements. If your college or organization has any public service related announcements you'd like us to post, you can email them at dzlb@devcom.edu.ph. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kung first time niyo pong manood sa ating programa, ay ito po ay mapapanood every Friday 5 p.m. sa ating official Facebook page ng Radyo DZLB, 11:16 a.m. ang tinig ng kaunlaran, at napapanood din po sa University of the Philippines Los Baños official Facebook page. At sa ating mga different offices dyan sa UPLB, at sa mga student organizations, kung meron po kayong mga announcement or mga activities na nais nyo pong ma-plug o ma-promote through our program, ay feel free na magbigay na mensahe sa amin. Pwede kayo mag-email. Mamaya siguro i-share ko po yun, or kaya naman mag-iwan ng private message sa Messenger, at kami po ay willing na tumugon at ma-promote ang inyong mga activities. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagsuporta sa Kaagapay UP. Ito po yung proyekto natin para sa ating mga scholar ng bayan na nangangailangan. At alam naman po natin, dahil remote learning tayo, kailangan ng mga laptops, kailangan ng mga load, internet connection, and I think every one of us bilang isang public service university at iisang community sa UP system ay magtulungan. Ayan, at ito na nga po, papasok na tayo sa ating isang segment na alam kong inaabangan ng lahat, ang Usapang UPLB. Okay, mga classmate, mga kabatchmate, hindi ko na po patatagalin pa para mas marami tayong mapag-usapan tungkol nga sa ating topic about gender and development, no? Dahil ang makasama natin ngayon ay ang direktor ng UPLB Gender Center. Let us welcome sa ating programa, Attorney Eric Paul Peralta. Ayan. Good afternoon, Attorney Eric. Good afternoon, RJ, and to all the viewers for this Ayan. episode. Alam ko maraming nanonood ngayon at inaabangan ng interview na ito, Attorney Eric. Okay. Sige po, pag-usapan natin, usapang UPLB. Of course, naririnig na natin, we have a UPLB Gender Center. Ako, matagal ko nang naririnig yan, may mga activities na kinoconduct ang inyo pong opisina. Pero siguro para sa kaalaman ng lahat, no, ano ba talaga
ang role o yung mandate ng UPLB Gender Center? Okay. The mandate of the UPLB General Center is that of being a focal point of all gender and development concerns of the university. The beauty of gender and development is that it cuts across all dimensions, no, that are relevant and integral and is necessary for a university to function. So the concerns on gender relevant to instruction, research and extension, public service and advocacy, the focal point to address those gender issues fall on our office. In fact, the creation of our office is considered to be a milestone of the university towards the integration of gender and development concepts and principles to all the spheres and dimensions that I mentioned a while ago. Attorney Eric, ibig sabihin po ba hindi lahat ng mga pamantasan o required ba ng batas na lahat ng pamantasan ng universidad ay mayroong ganitong klaseng center, ang UPLB Gender Center? All right. There are a lot of international mandates. I can name a lot, no, which starts from the CEDAW towards the Beijing Platform for Action, the Sustainable Development Goals number 5. And it also cuts across yung Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, ICSCR, which are echoed in our national policies like the 1987 Constitution, the Magna Carta of Women, RA 7192, and which was also reiterated in CHED memoranda, DepEd circulars. Here in the university, we have the UP Gender Guidelines. So based on those policy, basically, it is mandated by law that gender and development must be incorporated or mainstream specifically in our university. Sige, Attorney Eric, balikan kita dyan, no? I-follow up Okay. natin. Nitong nakaraan sa isang programa natin, promote din natin every Mondays, 11 a.m. tuloy-tuloy pa rin po ang ating programang dito sa Laguna. Naging topic namin doon ay yung tungkol sa violence against women and children in the midst of pandemic. Sila Ma'am Ann. I think Yes. nag-guess nyo na rin po yun sila Ma'am Ann. Bakit ba mahalagang pag-usapan? Okay. Pag-usapan, pag-aralan, no? Kasi maging part ng extension ng ating pamantasan ng usapin o paksa tungkol nga sa gender and development. All right. The issue on violence against women is only a single aspect of gender and development. And it can only be addressed by integrating or mainstreaming gender and development in the spheres that I mentioned. Because when you talk about mainstreaming or integration, it first starts from awareness. That's the lowest part actually. So when you are aware of something, you will not do those things, right? So of course, if the constituents of the university are aware that certain acts will constitute sexual harassment or violence against women, then the understanding is that they will not do things leading to that, or they will prevent acts leading to that. That's why during my term, we instituted several advocacies, no? Especially we formed a male advocacy group, which is the first and only the UPLB is the first and only CU in the UP system who has a move, no, or a men opposed to violence against women everywhere. And we are starting to somehow be forming it as a program of the Gender and Development Center to have some sustainability. Okay. Kasi it will be better that both sexes will be represented in promoting or championing this advocacy. O, Attorney Eric, kasi di ba minsan ewan ko ba kung misconception ba ito, kapag usapin ng gender development and protection about gender issues, of course kasi madalas women and children, but actually across genders ay dapat ay maprotektahan ng karapatan. Tama po ba ako, Attorney? Tama po. Lahat po ng rights shall be afforded to everyone regardless of gender, regardless of SOGI, no? Sexual orientation, gender identity, and gender expression. And I strongly believe that in doing so, all persons, regardless of gender, must also work towards it. Ayan. So that no one will be left behind. Ayan, Attorney Eric, babalikan natin yan. Nabanggit nyo na yung tungkol sa UPLB move, pero balikan natin yan.
Nitong nakaraang August ay napanood ko, ni-review ko virtually, ay kayo pala ang Gender Center ay nag-celebrate ng 12 years na po ang Gender Center, no? Yes, correct. Opo. Pwede nyo bang ibahagi sa atin quickly ano ba yung highlights ng inyong celebration? Dahil of course pandemic, naka-lockdown, wala tayong actually o naka-work from home. So paano nyo celebrate yon? Actually, the celebration itself is a historic one because it was only made through online or via Zoom platform. No? This anniversary program was also co-presented by our GAD TWG committee. Of course, accomplishments were presented. We have several. We focused on gender and emergency responses, which we started when Taal volcano erupted, moving towards this pandemic. Our offices, the Reproductive Health Office, the Gender and Rural Development Office, were also presented their own respective accomplishments, as well as the MOVE. We also launched our website. If you will check our website is already up, and also we launched Aninag. Aninag stands for this Aninag is a compilation of gender-related studies or researches in which wherein we provided grants. So nilaunch din namin yan, and the highlight of our anniversary was the honoring and recognizing women pillars of the university. So we started with 6 and we will follow through because our plan is to connect it to the 12 years of the UPLB Gender Center. So we're commemorating 12 women leaders or women pillars of the university. Uy, maganda yan. Mukhang next time guest ulit namin kayo para mag-promote tungkol dyan. Hopefully, o kaya mag-programa na kayo sa DZLB Attorney Eric. Yes, we're actually considering that. Yan. So, balik na tayo dun sa nabanggit nyo kanina na isang organization na very unique dahil tayo ang nag-iisa pa lang o kauna-unahan sa UP system na nakabuo ng ganitong organization or grupo, no? Yung UPLB, Men Opposed to Violence Against Women Everywhere or UPLB Move. Nung sa isang programa natin sa DZLB, ang dito sa Laguna ay nag-guest natin dun si Miggy, no, na member po ng UPLB Move. Let's talk about it. Ano na ba yung mga nagawa nito sa ating pamantasan at ano po yung kumbaga involvement ng Gender Center? Kayo po ba yung parang parent organization nitong UPLB Move? All right. As of now, we are considering Move as part of our initiatives, or part of our advocacies. I myself stands as the advisor of the organization. There is an existing board and execom already, and they have already formulated their own bylaws. The angle that I see when I became the director was for it to become a program of the university. It's a sort of a unique program because I think it's a hybrid one because it is a program with research, extension, and public service potential, but it also consists of a group of male champions. So during the first part in 2018, we built their respective capacities. At talagang binil namin yan. We started with different seminars where they were engaged. Last year, they had their first handling of a seminar, and it was very successful. And yun nga, the problem now, we shifted through online platform. We had 2 webinars. We had a webinar before itong year na to, and we will be having another one this August 26. So unti-unti binabalik natin yung bang flame na nasimulan. Yan nga lang talagang ang webinar na ang gagawin or platforms kasi mostly this move serves as an extension of our efforts, another arm wherein we can promote our advocacy in the UPLB Gender Center. Yung mga membro po ng UPLB Move ay students, admin, faculty, reps, sino po ba ang part nito? Alright, the members of the MOVE actually consist of members from the faculty, reps, admin, So, kompleto naman, represented naman lahat dyan. And we're actually calling for new membership this year kasi na-expire na yung kanilang membership. And we're looking forward for more men, constituents of UPLB to join us, because I think this is a one noble cause that each and every male constituent should be able to really understand and to really to promote and champion. Maganda nga pong initiative ito dahil sabi nyo nga po, tayo pa lang sa UPLB ang merong ganitong organization sa buong
UP system. Yes, of all the UP system, UP constituent universities, UPLB is the first and the only was able to only CU was able Mhm. to establish this kind of organization. Ayan, siguro nabanggit yun na kanina kasi Attorney Eric na of course maraming binago at nabago ang buhay sa pandemic na ito, no? Ang daming adjustment. Siguro si Attorney Eric ay professor din po, no, sa College of Human Ecology. Tama po ba ako, Attorney Tama po. Eric? Apo. So maraming adjustment tayong ginagawa in terms of the services and programs po ng UPLB Gender Center. Paano binago ng pandemic ang inyo pong mga activities? May ilan na po kayo nabanggit kanina. And paano po ito hinarap at ino-overcome ngayon ng UPLB Gender Center ang mga hamon ng new normal? Okay. So when this ECQ happened, what we did was to start several podcasts. No, we had 6 podcasts focusing on gender issues in the context of the pandemic. Research will show kasi that in times of pandemic and crisis, nakakaligtaan yung mga ganyang issue. And if you will see the data, tumaas talaga. No? Yung VAW o Violence Against Women Concerns, VAW cases, those that are recorded, tumaas. So it means that because of some prioritizing that happens, nakakalimutan natin na meron parang ganito. So what we did was to really make our podcasts regular, and we did 6. And after that, when somehow the restrictions were lifted, we did Gen ER live episodes. No, we already had 2. The first one is entitled Pride in the Pandemic. The second one was Vow in the Pandemic, and the one that will be showing for this August 27, Women Leaders in the Pandemic. We have guests like VP Lenny Robredo, no, who will be one of our guests, and also Samira Gutok. So here, the context is how they perform their functions as women leaders of the country in times of pandemic. And we will follow through up to the end of this year. We'll be hoping to present more every end of the month. So here, we believe that somehow, kahit na nagkaroon tayo ng ganitong restrictions, we're still promoting our mandate and we're still performing our functions as the focal point of the university when it comes to gender-related concerns. Kasi nakakaligtaan. In fact, research will really show na nakakaligtaan yung mga ganito na dapat ay alam natin. Kasi yun ngang hindi pandemic, may ganitong pangyayari, much more lalo ngayon. Napakaganda ng ginagawa po ng UPLB Gender Center. Of course, dawa ng pandemic, marami tayo siguro mga activities na medyo na shelf muna, pero it's a good thing to know that yung ating pong UPLB Gender Center ay nakapag-adapt at naging innovative, no, para maipagpatuloy ang paglilingkod sa ating bayan. And speaking of that, no, yung inyo pong online webinar/program, yung gender, ano ba ibig sabihin, gender in emergency response, tama ba ako? Yung Gen ER kasi yan, gender in emergency responses yan. Kaya namin yan finocus dahil nga with the thinking, flowing from that volcanic eruption. Kasi when emergency responses happen, we must also consider that the gender concept must also be there. Kasi otherwise, the relief or response will not be inclusive. Diba? Hindi naman kasi yan parehas ng epekto sa magkaibang kasarian eh. Hindi, magkaiba. So dapat ibigyan ng solusyon yon. So from there, i-adapt namin hanggang nung podcast naging live na. So the live podcast is not really on a webinar form, but like there's a moderator and there are 2 resource persons who are answering questions, no, coming from the moderator. So maganda siya, and hopefully everyone will be able to see, especially our issue this August kasi we're talking about the Vice President of the Philippines and also a woman leader who is a Muslim, no, and coming from the context of Marawi City. So I think the discourse and discussion will be very much fruitful and will be beneficial to everyone who will watch it. At maganda rito, actually, Attorney Eric, yung ganitong klaseng mga programa. Of course, iba pa rin kasi nag-meet physical, no? Face-to-face. Nakakausap mo, nakapagtanong ka. Pero the good thing with this kind of activity ay hindi lang naka-base sa UPLB campus or kaya naman, at nakakapag-invite tayo minsan ng mga guests, no, na kahit sa malayong lugar ay nakasama natin. Mas marami yung na-inform, naging aware sa ganitong mga klaseng issue. Siguro, Attorney Eric, of course,
shout out dahil nanonood ang mga kasamahan natin dyan from Yes, so I would like to UPLB especially Center. greet my ever hardworking, diligent, industrious staff in the name of Jen Basileres, Sai Oh. Saipudin, and Julie Reyes. I would Mhm. also like to greet my family who are also watching, my wife Melogene Peralta and my children Victor and Vanya. So thank you Ayan. for this opportunity, RJ. Sige, Attorney Eric, please invite yung ating mga viewers. Of course, mapapanood na pa ito dahil video on demand naman yung ating programa. Invite them because it will happen on August 27 if I'm not Yes, mistaken, oo. no, Attorney Eric? So And please invite allow po me, yung ating mga viewers natin. please allow me to invite you to our Gen ER Live episode 3 entitled Women Leaders in Crisis, in the context of pandemic in crisis yata yun, no? But the guests will be Vice President Leni Robredo and Samira Gutok. So watch out for that. No, I hope that you will stay tuned to our UPLB Gender Center page. Please like it, and please also stay tuned to our upcoming events. We have already lined up Gen ER live episodes for September, October, and November. So I hope you will watch it, and this pandemic will not be a hindrance, no, for us learning, and of course imbibing this advocacy, this noblest advocacy, which we can promote and we can champion. Attorney Eric, ang Galing UPLB po at ang Radyo DZLB ay kabalikat po ninyo sa pagsusulong nga po ng, of course, human rights, protection ng rights ng lahat, and sa issue at usapin po ng gender and development. Maraming salamat po. Ayan po. Thank you very much. Napakinggan nga po natin si Attorney Eric Paul Peralta, ang Director ng UPLB Gender Center. Special shout out sa mga kasamahan natin dyan sa Gender Center. At yung iba dyan ay mga kasamahan natin sa reps. Kamusta ang pagpa-file ng promotion? Umabot ba tayo sa points? Ayan. At sa ating mga kasamahan nakatutok ngayon, maraming salamat again, Attorney Eric. At patuloy tayong tututok at susuporta sa kanilang mga ginagawang programa. No? Napaka fruitful ng ating discussion sa usapang UPLB. And before we go on sa next segment natin, binabati natin ang ilan sa ating mga online viewers. Kasama na dyan si Ma'am Joy Reyes, and syempre yung makasama natin from the Gender Center, si Jen Taratala Basileres, so binati na po ni Attorney Eric, at even yung kasama natin na si Ces Abagat. Ang oras po natin is 5:34 in the afternoon. Magbabalik pa po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Radio DZLB is calling for public service announcements. If your college or organization has any public service related announcements you'd like us to post, you can email them at dzlb@devcom.edu.ph. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. At nagbabalik na nga po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. If kayo ngayon po ay first time na manood ng ating programa, tayo po ay naghahatid nga po ng mga kwento at balita nagpapabalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Of course, napapanood po tayo ng live every Friday 5 p.m. sa Radyo DZLB, 11:16 a.m. ang tinig ng kaunlaran, at napapanood din po sa UPLB official Facebook page
at sa Office of Alumni Relations FB page. At bago natin i-welcome yung ating kasamahan sa isa pa nating segment ay atin pong pinapalalahanan ang lahat na if you want to promote your activities, announcement po ng mga offices dito sa UPLB at nais yung maitampok, lalo na po yung mga kasamahan nating researchers, extension specialists, if you have programs and projects, ay feel free to contact us at ating pong pag-usapan at i-promote itong mga proyektong ito para sa ating bayan. So hindi ko na patatagalin pa. Datako na tayo sa huli at ikatlong segment ng Galing UPLB. Ito na po ang Tatak UPLB. At ito na nga po, Tatak UPLB na, pero special shoutout, nanonood din po si Sir JP Aquino. Sir JP, kailan ba kita maririnig sa UPLB Balita? Kailan ka magre-report, ha? Ayan, at tinatawagan ko na nga po ang mga kasama kong tatalakay at magpapakilala sa ating guest ngayon pong sa ating Tatak UPLB. Nandito na po ang mula sa Office of Alumni Relations. Walang iba kundi ang nag-lipstick na si Polly. Polly, magandang hapon. Magandang hapon, RJ. Magandang hapon po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa Galing UPLB. O ano bang merienda natin dyan? Ako meron akong kamote Q. Wow! Naginawa ng asawa ko. Wow, ang galing naman. Wala, naubos ko na. Cookies galing sa galing kay Attorney Peralta. Sir, salamat po. Bakit sa'yo lang nakarating yan, ha? Parang hindi nakarating sa akin. Na-traffic Ito na ko rin nga. sa'yo. Anyway. Paul, Oo hindi nga, ko na- RJ, papakilala ko na muna sa iyo yung ating guest para sa hapong ito. Actually, isang karangalan po na ipakilala sa inyo ang ating panauhin sa hapong ito. Sa kasalukuyan, ang ating panauhin ay isang direktor ng NSTP Diliman. Isa rin po siyang director ng Office of Research and Publication ng College of Mass Communication, UP Diliman. Kung saan nagtuturo rin siya as associate professor sa communication sa department of Communication Research ng UP College of Mass Communication. At isa pa, siya rin ang managing editor ng Plaridel. Oy! Plaridel, yung Philippine Journal of Communication, Media and Society. Magpasa tayo ng journal. Wow! Oo nga. So, halika't kilalanin natin si Yes. Dr. Jonalu Labor. Magandang hapon, Sir Jonel. Welcome po sa Tatak UPLB. Salamat po sa imbitasyon. Ayan, mula QC hanggang Los Baños. O, Ay, naging guest natin si Doc Junel. Ayan. O, Sige. hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, RJ. Tatanungin natin agad-agad si Sir Jonel. Sir Jonel, bago tayo pumunta sa inyong trabaho, punta muna tayo dun sa buhay estudyante nyo dito sa UPLB. So, para po sa ating mga manonood, ano nga po yung course na kinuha nyo sa UPLB at may nag-inspire po ba para kunin nyo ito? Okay. So ako ay graduado ng BA Communication Arts mula sa UP Los Baños at ng maging MA Communication Arts din. Bakit ko ba naisip mag-Communication Arts? Siguro na-inspire ako nung binabasa ko yung mga choices ko. Kasi first choice ko talaga ang UPLB. Sabi ko, meron dito communication program at sapat ito para sa akin training kasi gusto ko maging lawyer nung simula. Nakita ko na ito ay possible na pre-law course ko. And I think the program did not disappoint, kumbaga. Gusto ba yung communication courses, 'di ba, sa DevCom, marami din pong mga kaibigan tayo na naging attorney na po ngayon. So, kumusta ba nga sa attorney natin na from Development Communication at Communication Arts? So, sir, kailan po kayo huling pumunta ng UPLB? Ayan. Lang yan, during the pandemic, napadaan ako sa Los Baños kasi dinaanan ko ang aking mga kaibigan dyan sa LB tsaka sa San Pablo. May mga binigay kasi kaming something sa kanila para ng kanilang mga alam mo yun, agam-agam sa panahon na ito. So, alam mo, RJ, ba't ko natanong yan kay Sir Jonel? Kasi itong favorite kong tanong nyo, itatanong ko sa kanya, ano po yung favorite spot nyo sa campus at bakit ito memorable sa inyo? Okay. Ano bang memorable spot sa akin? Of course, Hume Steps, I think, ang pinaka-memorable sa akin. Kasi doon nag-revolve yung mundo ko eh. As a com arts kid, kumbaga, doon ako nagklase.
yung org ko, ipapromote ko na rin ang UPLB Commerce. So, doon siya naka-house nung time na yon, right? So, doon ako din nagsimula nung nagtuturo na ako. So, importante sa akin ang malapit sa akin ang steps. Isang question na natin to, Polly. Siyempre, Okay, kung sige. meron kang favorite spot sa campus, gusto ko malaman kung sa batch ninyo, ano ba ang paboritong pagkain ni Doc Jonel? O pangtanggal gutom bago sa in-between classes? Ayan. Ano pong favorite nyong tatak UPLB o sa campus natin? Okay, pwede ba mga pagkain? Kasi Pwede, sir. Mga, ang una ay Proven. Ano yan pag ng Los Baños, diba, ng UPLB, importante na pumunta ka sa Proven Place. Pangalawa, sa chicken. Di ko yan, pero kadapan sa chicken yung gusto ko kasi masarap talaga yung lasa niya. And of At saka mura din. so pag wala ka nang masyadong pera pag Thursday, Friday, magpupunta ka. Alam na. Kung ako namimiss yan ng mga alumni, yung mga murang kainan sa atin, no, sa UPLB. Bawat gate, bawat sulok, merong kainan. yes. Totoo. Sabi ni Mark Lester Chico, Doc Jonel, sana all ang Sing Fresh ni Wow. fresh na fresh. Gagraduate ka na niyan, Mark. Ayun. Yung pala yun. Sir, ito pa pala. So ano po sa tingin nyo yung na-instill na values sa'yo ng UPLB na nakatulong as a person at sa work niyo po ngayon? Okay. Siyempre, dahil UP graduates tayo, di ba? Yung honor and excellence, kumbaga. Para sa akin, yan na talaga ang tatak ng isang UP graduate. Yung sa UPLB has taught me to be honorable, kumbaga, di ba? Sa UPLB, natuto ako magpakatao. Yung exposure natin sa klase, sa labas ng klase, yung kwentuhan natin sa mga katrabaho natin. Kasi nagtrabaho ako sa UPLB for about 8 years as a faculty sa Department of Humanities. Tapos, yung undergrad ako, yung pagsama ko sa EDSA, di ba? Sa EDSA 2. Yung pakikinig sa mga karaniwang tao kasi may mga outreach program, yung mga organization. So, lahat ng ito ay nag-instill sa akin ng pagiging honorable. At syempre yung excellence, di ba? Yung dapat may kalidad lahat ng ginagawa natin. Kasi yung excellence, nag-drive yan sa atin or sa akin para maging competitive, di ba? Para mag-develop ng iba pang skills, para maintindihan ko ano yung mga standard, and sabi nga sa UP, para maging standard, di ba, sa dulo. Wow, the honor and excellence. Polly, bago ka dumako sa Yes. galing, no? Galing UPLB portion natin. Nakurious lang ako kung naging teacher ba or naging katrabaho ni Sir Jonel, si Sir G. Navera. Tama ba? Oo. Teacher ko at first boss ko sa UPLB. Teacher ko kasi yan ng speech ko nung aking freshman days. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yan si Sir Jin. I think he's working na sa sa NUS. Tama po ba ako? Singapore. Okay, Polly. So ngayon naman, puntahan naman natin, RJ. After graduation, Sir Jonel, ano po bang ginawa nyo? Sumabak po ba agad kayo sa workforce o nagpahinga muna kayo or nag-aral? After kong graduate, nag-apply agad ako sa Departamento ng Humanidades. Yan. Sabi ng aking advisor na si Professor Emeritus Edelwin Naligassi, mag-serve ka sa UPLB. So 1 year ako nag-stay sa UPLB after kong graduate. And then pagkatapos ay pumunta ako ng law school. Kasi sabi ko nga, di ba, gusto ko mag-law school. So nag-law school ako. Pero sabi ko, nasa law school na ako, mukhang hindi ko na-trip itong law school. So bumalik ako ng UPLB para magturo ulit for about 8 years. So after 8 years, sir, so yun po yung unang work nyo dito po sa UPLB as faculty. Since nalaman nyo na hindi talaga yun ang passion nyo, yung pag-attorney, tinuloy-tuloy nyo na po ba talaga yung career path nyo as faculty since then? Yeah, ang laki ng hatak sa akin talaga ng UPLB at saka yung teaching profession. So habang nasa law school ako, parang sabi ko, hindi ko trip itong Socratic method na Q&A. Sabi ko, babalik ako ng UPLB kasi gusto kong mag-pursue ng higher degree. At yun nga, nag-stay ako sa LB, nag-masters ako, at after kong graduate ng masters, nagturo pa din ako. At tumalis nga ako noong 2010. Noong 2010 po, umalis kayo, papunta saan po, sir? Yan. Saan na kayo napadpad nun after?
So, noong 2010, kinuha ko ng isang private university sa Manila para maging isang researcher and faculty. So, may research faculty package sila. At isa ako dun sa mga unang nabiyayaan ng ganong klase ng incentive. So, tinanggap ko, sabi ko, siguro kailangan ko ng bagong environment. Hindi ko maiwan-iwan yung teaching, baka ibang environment ang gusto ko. So, nagsaya ko dun sa private university na yun ng about 4 years. Yun. So, nagturo ako ng communication and languages habang nag-research para sa kanila. Po nun, sir, paano kayo napunta sa as faculty ng UP College of Mass Communication? Nang tanong yan. Opo. Private university na yon, isang Dominican school sa Manila. Sabi sa akin, time mo na para maging middle manager. Okay? So, habang pinag-iisipan nila yung direction ko, sabi nila, kailangan mong maging magkaroon D, right? And dahil gusto na vertically aligned ka, com ang undergrad mo, com din naman ang masters mo, at dapat com ka na din ng PhD. So, isa lang naman na nag-offer ng PhD com sa Metro Manila, in fact, perhaps sa Pilipinas. So, sabi ko, sige, mag-enroll ako sa UP. And then, nung nag-enroll ako ng PhD, kaklase ko ang chair ng Department of Communication Research. At naging, sabi niya, potential siguro ako, sabi niya, mag-apply ka sa amin as a lecturer, doon nagsimula. So nag-lecture ako habang time ako doon sa private university. And then sabi nila, dito ka na lang kasi galing ka naman. Na-pirate na si sir. So sir, kumusta naman po yung experience niyo as faculty sa UP College of Mass Communication? Okay, so ang ng experience ako sa UP College of Mass Communication, unang-una, again, yung opportunity sa binibigay siguro sa akin, di ba? Para magturo ng mga kurso na gusto-gusto turo. Sa UP Diliman, nagtuturo ako ng undergraduate courses in qualitative communication and management and theory courses. At sa graduate school naman ng UP College of Mass Comm, nagtuturo ako ng QALS and then Intro to Communication Research. So, gustong-gusto ko yung ganong klase ng mga kurso kasi napaka-interactive. And then, of course, aside from that point, maraming opportunities, di ba, for research ating university. So, hindi nagkukulang, kumbaga, ang UP sa ganong klase ng suporta sa ating kaguruan. Sir Jonel, gusto ko lang matanong, mang-iintriga lang ako, no? What is siguro, hindi naman natin pinagko-compete ang UP family natin, but siguro ano yung distinct quality ng UP Los Baños? At the same time, ano yung distinct quality ng UP Diliman, no? Kasi at least nanggaling kayo sa isang CU to another CU. Correct, oo. Ang UPLB ay homey, di ba? Kung gusto mong i-associate ang LB sa isang pamilya, warm siya na family. Ang UP Diliman ay isang competitive environment. Yon. So siguro doon sa dalawang yon, masasabi ko na homey and then competitive itong dalawang CUs na ito. Which is okay lang, no? Kasi kailangan pag competitive yung environment na pupush ka to be better. At the same time, kapag gusto mo naman na medyo, of course, iba yung atmosphere kasi talaga sa UPLB, very homey and very nature. Ngayon, siguro bago dumako pa sa next question si Polly, kayo po ay tagapanguna ng isang opisina, tama ba? NSTP Diliman Office. Interesado lang po ako dahil alam ko busy rin kayo sa mga course pack na pack sa pag-prepare para sa remote learning. But in terms of NSTP kasi, ako, nag-handle din ako ng NSTP classes. So, how's the preparation of our faculty in charge and at the same time ng NSTP Diliman ngayong new normal? Yeah, sa UP Diliman, ang NSTP office ay nasa OVCAA, Academic Affairs, right? So, ang challenge ngayon sa amin talaga, nung naupo ako bilang direktor, ay ang aming obedized na mga NSTP 1 and 2 courses sa course redesigned na NSTP. So, ang aking mga staff ay busy sa pagkalap ng mga materyales. In fact, meron kami mga write-shops kasi ang aming office ay mag-centralize kumbaga ng content ng iba't ibang mga offerings ng NSTP sa iba't ibang mga kolehiyo sa UP Diliman. So, kami ang in charge na para magkaroon ng common thread, ng binding thread, itong mga offerings na ito. So, malaking hamon yan, di ba? Kasi NSTP is a volunteer opportunity. Pero sa panahon ng pandemya, mati-check mo talaga pa si challenge na parang paano natin
isa sa katuparan ang mandato ng NSTP. Gayong nasa distance mode tayo, nasa remote mode tayo. Very challenging talaga yan, no? Paano tayo makapag-community service? Paano ba natin magagawa yung ating role din as a public service university, no? Katulad ng sinishare kanina ni Attorney Eric, no, sa Gender Center. Paano nga ba tayo makakapagpatuloy ng ating mga services in times of pandemic? Polly? Ayun, sobrang hirap talagang ipakita yung community service sa sa virtual. Ang hirap nun kasi 'di ba ang promote natin yung face to face talaga. Pero dahil ganito nga, wala naman tayong magagawa kundi to adapt to the new normal. So sir, ikay po, ano po ang challenge nyo para sa mga scholar natin ng bayan sa gitna ng pandemya? Okay, may tatlo akong challenge sa ating mga scholar ng bayan. Una siguro is to study hard, di ba? Kasi iba ang gagawin nating mode ngayong first semester. At nangangailangan niya ng isang commitment, okay? So mag-aral kayo sa gantong klase ng sistema ng ating edukasyon. Yung pangalawa ay maging, to be of service to the nation in various ways and sizes. So kahit pamumunti ang mga contributions ninyo, still contributions ito para sa ating bansa. At siguro yung pangatlo ay maghanap ng accountability sa mga tao, di ba? Kasi hindi natatapos ang ating pakikibaka dahil lamang sa pandemyang ito. So yun, accountability, to study, and of course to be of service to the nation. Wow! At tulad nga ng Polly, katulad nga ni Sofia Salvador, sabi niya dito, idol ko talaga yan si Doc Junel, napakahusay na guro. Naging student niya ako. Ayan, teacher with a heart. Ano kayang grade nitong estudyanteng ito? Maganda ang grade nan, panigurado ako, RJ. Dahil na kapag natatandaan mo yung teacher, marami kang natutunan doon for sure. Correct. Tingin ko marami kayong natutunan in 8 years in service dito po sa Los Baños. At syempre sa mass communication. Diba, sir? Sir, isa pa, may question po ako isa. As of the moment po, ano po yung kiniklaim yung greatest achievement niyo? Ang tapang ng tanong na yun. pang Mr. Universe yun, Polly, eh. Para makita naman natin yung other side. Ako, siguro, yung contribution ko sa field ng communication, importante sa akin yun. Madalas hindi na pag nasasali sa usapin, di ba? Ang kahusayan at contribution ng communication. So para sa akin, yung aking mga napaproduce na mga mamunting mga research, right? At kung napapublish man ito, ay aking mga contributions sa field. So para sa akin, talaga yon. At yung pangalawa nga ay pagiging isang UP teacher, di ba? Ito, ano daw dito, financially rewarding compared sa ibang universidad, maging sa Pilipinas man o sa ibang bansa, pero magsistay ka, di ba? Kasi naniniwala ka doon sa punto de vista na tinawag ka para dito, para maging isang UP teacher. So para sa akin, yun ang mga achievements ko sa kasalukuyan. Wow, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At pinaunlakan niyo po kami kahit ilang minuto po. Ito po sa Tatak UPLB. Sana po mas marami po ang sagutin yung challenge na binigay niyo po kanina. Yung study hard. Ano pa nga yung dalawa? Yung isa ay accountability at saka yung pangatlo ay nation. Serve the nation. Para sa bayan. Na po ba? Para sa bayan. So yun. Maraming salamat po, Sir Junel. Pwede po ba kayong ma-request? Pwede niyo po bang sabihin, ako si Junel at Tatak UPLB ako. Okay, sure. Ako si Junel at Tatak UPLB ako. Ayan, on that note, maraming salamat Dr. Junel Labor mula sa UP Diliman at Director ng NSTP Diliman Office. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Hanggang sa muli. O, Polly. So ngayon, RJ, ito na ulit. Pinapaalala, bago po ang lahat, gusto kong magpasalamat sa mga nanonood sa ating sa Facebook, lalong-lalo na rin po kay Christine Araguas at kay JP Aquino, sa ating sa mga kasama natin dyan sa Office of Public Relations at pati na rin yung mga kasamaan ko sa Office of Alumni Relations. Maraming salamat po sa inyong suporta. So ngayon, RJ, babalik ko lang uli. Pinapaalala ko sa lahat, mga gustong bumili ng sablay, pwede na po kayong umorder online. So, para lang po sa mga inquiries, kontakin niyo lang po ang UPLB AA
sa pamamagitan ng kanilang email, which is aa.uplb@gmail.com, o kaya sa kanilang mga mobile numbers na 0917-336-2528 or 0947-605-4418. Maraming salamat, RJ. Maraming salamat din po sa laging tumututok sa Tatak UPLB. Ayan, si Polly, napakarami na ng fans no? Ako po manager nan. So, kukunin niyo po si Polly doon po muna kayo sa akin. Maraming salamat, Polly. Para sa'yo, partner. Oo, may pang-ring light na yan, saka may pa-makeup na rin, mock-up ang ating kasamahan. Salamat, Polly, at sa ating mga kasamahan sa Office of Alumni Relations. Ang oras po natin ay 3 minuto bago mag-alas 6 ng hapon. So, ubos na naman po ang ating oras. Napakahitik sa talakayan ng ating pong mga pinag-usapan, usapang gender and development na napakahalaga na ito'y ating tinatalakay na may pantay na pagtingin at karapatan ang lahat at natutuwa tayo dahil hindi nagpapahuli dyan ang ating pamantasan because we have the UPLB Gender Center. Again, we invite you on August 27, meron po silang program o webinar kasama nga si VP Lenny and si Samira Gutok, no? Ay na-meet natin yan nung Philippine College Radio Congress. You can check the details sa kanilang FB page. At syempre, kasama natin kanina si Doc Junel Labor, no? Talagang galing at nagpakita ng galing UPLB na ngayon po ay nagtatrabaho naman po at guro sa UP Diliman. Kaya pahapon na pabati lamang mula sa ating mga viewers, si Ma'am Sai ng Gender Center at binabati rin ni Ma'am Lailani Barion, si Doc Junel, and at the same time si Attorney Eric Peralta na guest po natin ngayon. At binabati rin po natin yung iba pang tumutok sa atin katulad ni JB Recana, si Yen Garma na may sarili na ring network. Ayan, meron din siyang binuong social media, no? Try nyo, hanapin ko mamaya. And at the same time si Sofia Salvador. Ayan, at yun na ang kabuuan ng ating pagtambay ngayon sa Galing UPLB. Again, we are inviting everyone sa atin po mga kasamahan sa UPLB community. Kung meron po kayong mga nais na mga projects, researches, technologies, innovations na para sa bayan, please feel free to contact us at pag-usapan natin at mai-promote natin to at magamit ng ating mga kababayan. At dito na nga po nagtatapos ang isang oras na ating pagtambay sa Galing UPLB at ito nga po sa ngalan ng mga bumubuo ng ating pong programa mula sa UPLB College of Development Communication, Office of Public Relations at Office of Alumni Relations. Maraming salamat po sa pagtutok. Tambay ulit tayo next Friday, 5 p.m. dito sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga score at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Happy weekend po!